Mali yata yung na-click ko, Mapsat. Andali. Again, good morning, Mapsat. Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe. And share na rin, Mapsat, no? Paki-share na rin. Ano ba ang dapat gawin kinila Escudero at sa mga senador? Oh, takto sa tanong natin, no? Ano ang dapat gawin kina SP Escudero at sa mga senador na pinaggagawa nito? O, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Kaka-live lang niya to kanina, 1 hour ago. Pinapakinggan ko siya. Ang ganda ng explanation niya dito. Gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Yan mga kabunyog ha. Sa aking mga viewers sa YouTube, sa Facebook ko muna. Unahin ko muna yung mga viewers natin sa Facebook o sa Meta. Ayan, sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Nandyan si Kabunyog, nakita ko na kaagad. Si Kabunyog Christopher Milan, good morning. Tuto Aremes, Sandy Luzada, si Devin Yubac, Marites Tapawan, Rudy Santos, si Zion Judah Bisiete, at si Los Biminda Baltasar. Si Hirochi Herman nakahabol. Greetings at kay Arsenio Regalado. Si Fortuki Panel at si Ray Bilangel, Kabunyog Ray. Tuloy-tuloy lang tayo sa bunyog. At kay Judith Espina Ferias, good morning. Ang dami nang pumapasok. Pasensya na yung hindi ko mag-greet ha. Pasensya na. Sa isa ko pang Facebook page, sa Attorney Enzo Recto, si Francis P. Ramos, good morning. Soltria, Vicky Camacho Perido, at kay Paputs Utoy. Shout out din. At kay Bay Montes at kay Boots Sambuena, nanonood. Yan, mga viewers naman natin yan sa YouTube. Sa Kasiburtan at Rumel Carillo. Gandang umaga. Sa Attorney Ricky Tumutorgo, si Nicky Mariano, Neil Pinida, mga viewers natin sa YouTube din. Okay, pwede na ba tayo magsimula? Kabunyog, Janice Sato at Peter Gabon. Yes, start na. Frederick Angeles. Huwagin na daw yung Senado. Sir Tony, shout out. Bully Senate na ba? Kabunyog, Frederick Angeles. Kasi maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba pwedeng gawin dyan kay Chis Escudero? Sobra na masyado nang garapal. Mayroon akong nakita na nanawagan sila, impeach Chis Escudero daw. I-impeach na daw si Chis Escudero. Unahin na daw kaysa kay Sara Duterte. Hindi pwede. Yung mga kabunyog, hindi pwedeng i-impeach si Escudero. Pag mga senador at saka mga kongresista, hindi po impeachment yan. Sa konstitusyon natin, mayroon lang ilang piling officials na ang paraan ng pagtanggal sa kanila ay sa pamamagitan ng impeachment. Yun. Ang presidente, ang vice-presidente, ang chief justice at ang mga associate justices ng Korte Suprema, ang mga chairperson o chairman ng mga commissions tulad ng COMELEC, COA, at gayon din ng ombudsman, yun ang mga tinatanggal sa pamamagitan ng impeachment. Pero kapag mga senador, kongresista, hindi po impeachment yan. Hindi po impeachment. Patiin ko rin. Ay, batiin ko yung kapatid ko nandito, Mapsat. Good morning, kapatid! Papa Vin TV! Mega love shout out. Oh, guys, nuulit ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Papa Vin TV, kapatid ni Maestro yan, paki-subscribe. Mas mataas pang subscriber niyan kaysa sa akin, Mapsat. Kaya paki-subscribe, kaibigan natin yan at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, tuloy. At pasok, Attorney. Si Delia Nakaya, sorry. Bunyog Delia Nakaya, hindi man lang kita nag-greet ha. O ngayon, nag-greet na kita ngayon. Larga na. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi po pwede ang impeachment kay Chis Escudero. Kasi hindi po, sa Constitution, naka-enumerate ang mga specific lang na pwedeng na idadaan sa impeachment. Bakit hindi pwede ang senador, ang kongresista sa impeachment? Unang-una, kapag kasi lahat kapag kasi lahat na lang halos tatanggalin mo sa paraan ng impeachment, wala nang magagawang batas ang Kongreso. Kasi impeachment, ang dami nang mai-impeach Ang dami nang mai-impeach. Halimbawa, ganyan, i-impeach mo si Chis Escudero. Didadaanan naman yan sa proseso ng impeachment. At saka, senador at kongresista yan, sila rin ang involved sa impeachment. Kasi yung mga kongresista, sila yung prosecutors. Sila yung nag-i-initiate ng impeachment. Ang Senado naman, sila ang impeachment court. Kaya hindi sila pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Sila nga yung nai-involve sa impeachment Pangalawa, kung ang mga kongresista at ang mga senador, kapag hindi natin nagustuhan, tatanggalin mo sa impeachment, masyado nang magiging busy ang mga senador at kongresista sa impeachment. Wala nang magagawang batas. Pangatlo, mabababang posisyon lang naman yan, yung mga senador at kongresista, para sa kanila, idaan pa sa impeachment. Hindi. Pwede naman silang kasuhan, kasi pwede naman silang kasuhan. Hindi naman immune sa suit yung mga yan, yung mga senador kongresista. Pwedeng kasuhan yan. Hindi kailangang impeachment. Pwede ring idaan sa ethics committee nila para matanggal sila.
Kaya lang, duda naman tayo kung tatanggalin yan sa pamamagitan ng ethics committee nila. So hindi. Hindi impeachment ang pamamaraan dyan. Ha? So anong pwede? Abolish ang Senado? Hindi naman. Kasi mawawala na tayo ng Kongreso. Talagang sa sobrang galit ng mga kababayan natin, talagang gusto na nilang i-abolish ang Senado eh. Ha? O ngayon, mayroon na namang nagsasabi. Ay, di ba sabi nila Chis Escudero, kung hindi kayo kumbinsido sa ginagawa namin sa Senado, dalhin nyo sa Korte Suprema. Yun lang. O, pwede ba yon? Pwede bang sa Korte Suprema? Pwede. Halimbawa daw, hindi tayo kumbinsido kasi pinapanindigan ni Chis Escudero na wala silang ginagawang masama. Wala silang ginagawang labag sa konstitusyon, wala silang ginagawang labag sa batas. Kung mayroon daw tayong question sa ginagawa nila, dalhin na lang daw sa Korte Suprema. Tama ba yon? Tama ba yon? Parang ganito mga kabunyog ang gustong mangyari nila Chis at ng mga senador. Ang gustong mangyari ni Chis at ng mga senador, magbubutuhan sila sa pinaggagawa na yan ng Senado, kasuhan na lang sila, ipetisyon na lang sila sa Korte Suprema. Questionin ang kanilang ginawa. Kung unconstitutional, Korte Suprema ang magsasabi na unconstitutional ang ginawa nila. Tama ba yon? Nakukuha niyo mga kabunyog? Kung ang gustong mangyari nila Chis Escudero, gagawin nila yung gusto nila. Magbubutuhan sila. Yun ang tinatawag ni Chis Escuderong plenaryo. Nasa batas ba yun na kailangan nila mag-vote para ituloy ang impeachment o hindi? Parang wala yata sa batas yun, attorney. Paki-explain nga. Alam nyo, pinapaganda lang ni Chis Escudero yung termino. Sabi ni Chis Escudero, ang magpapasya ay ang plenaryo. O, ang ibig niyan sabihin ng plenaryo, ipapasa niya para siyang si Pilato. Alam nyo itong si Chis Escudero, Chis Pilato na ang tawag ko dito. Bakit Chis Pilato? Ang gagawin ni Chis Escudero, maghuhugas kamay siya. Maghuhugas kamay. Ang sasabihin niya, itutuloy pa ba ang impeachment o hindi na? Okay, hindi ako ang magdidesisyon. Ibibigay ko sa plenaryo. Yung term niyang ginagamit, plenaryo eh. Plenaryo, di ba? Narinig nyo lagi. Lagi niyang ginagamit, plenary. Senate plenary. O, ganun na rin ang bukang bibig ni JB Ejercito. Plenary. Si Jingo Estrada, plenary. O, lahat sila plenary eh. Plenaryo. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi ni Chis Escudero at ng ilang mga senador, pag-usapan daw ng mga senador, pagbutuhan daw. Isa lang sa plenaryo ang desisyon. Tuloy pa ba ang impeachment o hindi na? Di ba? Naririnig nyo ba yon, mga kabunyog? Di ba ganun yung madalas nyong marinig kay Chis Escudero? Tama. Hindi ako ang magdidesisyon kung tuloy ang impeachment o hindi. Ang magdidesisyon yan ay ang plenaryo. Di ba? Yun ang lagi niyang sinasabi, plenaryo. Pero ang totoo, yung sinasabi niya mga plenaryo, magkapilato yun. Bakit magkapilato? Ipapasa niya sa mga kapwa niya senador ang desisyon. Ay pag sinalang mo yan sa plenaryo, anong mangyayari? Kung manalo dyan yung kasi maraming senador tayong BOBO, marami tayong senador na TANGA, marami tayong ganon. Halos lahat ng senador natin, BOBO, TANGA. Grabe naman si Attorney Recto. Hindi naman siguro sila TANGA or kaya OB dyan. Nako po. Pero sa tingin nyo, Mabsat, tama ba si Attorney Enzo? Nako po! Sige tuloy. So anong gagawin nila? Bubutuhan nila na hindi na ituloy ang impeachment. Bakit? Ang rason nila, yung term na ginamit ni Tolentino, Anong term na ginamit ano ba yung ginamit na term ni Tolentino na pinagtatawanan kasi wala namang ganung term? Mga kabunyog, balikan nga natin. Nasaan ba ang aking mga matatalinong na followers? Ano nga yung ginamit na term? Yan din yung nakalagay doon sa resolution ni Bato. May tawag sa kanila, may term na ginamit sila na wala namang ganun. Hindi naman namin pinag-aralan sa luyon. Ano nga yung term na ginamit? Ano ba yun? Titingin na naman ako sa ano yung term? Mga followers ko, ano yung term na ginamit ni Tolentino, na ginamit na rin ni Bato doon sa kanyang pinapakalat, pinapaikot na resolusyon? Ano daw? Anong tawag doon sa kaso ni Sara Duterte? De facto Anong gusto nilang mangyari? De facto dismissal. De facto dismissed. Yun. De facto. De facto dismissed. Mayroon pa. Mayroon pang ibang ginamit si Tolentino. De facto dismissed. De facto dismissal. Pero mayroong ibang ginamit, functionally. Functionally dismissed. Tama, si Pong Baldago. Tama si Edwin Aban, de facto. Alam nyo, sa Kala Live ko araw-araw, nagiging proud na ako sa inyo mga kababayan. Kasi updated na kayo sa mga balita. Updated na kayo. Pati yung mga termino. Kung nakakalimutan ko, kayo hindi. Si Ophelia San, tama, de facto dismissed.
tama po. Functionally dismissed. Tama si Erlinda Castillo. Hindi, yun Yun ang ano. De facto impacto. Sabi ni Ay Malayco. Ha? Yun ang gusto nilang gamitin na term. So, ang gusto ni Escudero, pagbubutuhan, kung tutuloy ba ang impeachment o hindi. Unang gagawin nila yan sa pitsa 11 ng June. Kaya magkita tayo alas 1:00 ng hapon. Magkita tayo sa Senado. Mga kabunyog, samahan nyo ako doon. Kasi pagbubutuhan yan, yung resolution na ginawa ni Bato, ano lang yun, iniikot lang yun ngayon. Tinitisting lang kung sinong pipirma. Kung totoo, sabi nga ni Amy Marcos, hindi lang yan isang draft, 3 drafts yan. Ibig sabihin mga kabunyog, gumagalaw talaga sila. Ang problema naman dito, kay Escudero, sa halip na bilang Senate President, ikaw ang leader, dapat ang stand niya, yung sinabi ni Cayetano, dapat ang stand niya bilang Senate President ganito. Okay? I am a lawyer. I am a lawyer and I am the Senate President. Bilang lawyer, dapat ang sasabihin niya ni Chis Escudero, hindi natin to pwedeng pagbutuhan kasi constitutional mandate natin to. Di ba? Bakit nyo pagbubutuhan ng isang bagay na mandato nyo binigay ng konstitusyon? Wala naman silang opsyon kundi ituloy ang trial kasi yan ang nakalagay sa konstitusyon. Constitutional mandate yan. Ang pwede nilang pagbutuhan kapag matapos ang trial sa dulo, magdidesisyon sila kung guilty o hindi si Sara. Yun ang pagbubutuhan nila. Pero sa ngayon, walang dapat butuhan na gawin. Wala dapat butuhan na gagawin. Kaya yung sinasabi ni Chis Escudero na kahit Senate President, hindi ako pwedeng magdesisyon kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Isasalang yan sa plenaryo. Ang plenaryo na yan ni Chis Escudero, ibig sabihin, pag nakakuha ng tracing boto, hindi na itutuloy ang impeachment. Ay marami pa naman tayong BO ng mga senador. Marami pa naman tayong TNJA ng mga senador. So papatayin nila ang impeachment sa pamamagitan ng butuhan ng plenaryo na hindi naman dapat gawin. Bakit hindi dapat gawin? Kasi constitutional mandate nila na kapag may nakarating na articles of impeachment sa Senado, trial shall proceed forthwith. Ganon ang command. Command. Shall. Alam nyo sa amin sa mga abogado, pag naggamit ang batas o ang konstitusyon ng terminong may, ibig sabihin, hindi command yun. Instruction lang yun. Pero pag sinabing shall, ibig sabihin command. Gawin mo so yan. Yung trial shall proceed forthwith, command yun. Command. So ibig sabihin, constitutional mandate yun ng Senado. Na kapag may na-file ng articles of impeachment, the Senate shall constitute itself as an impeachment court and trial shall proceed forthwith. Ganun. So wala naman silang dapat pagbutuhan. Bakit Chis Escudero magbubutuhan kayo? Kaya wala kayong dapat pagbutuhan. Sinabi ba sa konstitusyon? Wala. May option ba kayo kung i-dismiss yan? Wala kayong option kung i-dismiss ang impeachment. Alam na. Kaya lang ngayon, iikutan nila ang konstitusyon. Iikutan nila ang batas. Anong sasabihin nila? Ay kung may problema kayo sa desisyon namin, kung hindi kayo sang-ayon sa ginawa namin, na nagbutuhan kami, kung sa tingin nyo unconstitutional ang ginawa namin, dalhin nyo sa Korte Suprema. Problema dyan, pag dinala mo yan sa Korte Suprema, matatagalan yan. Saka duda ako na ang Korte Suprema, ang pwede mo kasing gawin yan, mandamos. Ang mandamos, ibig sabihin, mamanduhan ng Korte Suprema, sasabihin, hindi, mag-session kayo, mag-trial kayo, kasi mandato nyo yan. Tatanungin ko kayo mga kabunyog, mga kababayan. Dinala ba na, ganito ang senaryo ganito sa pitsa 11 ng Hunyo, talagang matigas ang ulo ni Chis Escudero. Ngayon lang natin nalaman na yung Mary Grace Piatos pala, yung Piatos pala, ang ano pala nun, ang flavor pala, cheese. Sabi ni Tori Tabio, gamitin na natin ang mandamos. Okay, ipaliwanag ko to. Ito, iniisa ko. Pwede bang magamit ang impeachment laban kay Chis at sa mga senador? Hindi. Kasi hindi impeachable official ang senador. Pwede bang gamitin ang mandamos? Ibig sabihin, lalapit na tayo sa Korte Suprema. Tapos yung Korte Suprema ang magmamando sa senador, sa mga senador. Anong tingin nyo dyan? Pwede ba yan o hindi? Pwede ba yun? Sige, tanungin ko muna kayo. Pagkatapos niyan, magbibigay ako ng sagot dyan sa bagay na yan. Pwede ba ang mandamos? Ibig sabihin, magpipetisyon tayo sa Korte Suprema? O-orderan ng Korte Suprema ang Senado? Pati si Mila Jugod na magsagawa ng trial kasi mandato nila yan? Pwede bang gawin yon? Mga kabunyog? Sige nga. Sige, yung aking mga followers na matatalino. Kasi mula nang nagbablog tayo, ang dami na, updated na ang aking mga viewers. Lagi silang magagaling, mag-analyze na. Alam nyo, natutuwa ako. Writ of mandamo, sabi ni Sakura. Pwede, sabi ni Isa Ramos Cariboche. Pwede, sabi ni Gino Martinez.
Writ of mandamus, pwede. Sabi ni Confused Bird Nest, pwede. Sabi ni Noel Lagahino. Ito huwag kayong mag-ano Sabi ni Mood Covers, pwede. Pwede naman talaga ang mandamus. Pwede naman talaga ang mandamus. Kaya lang ito yung sasabihin ko sa inyo. Di ba may separation of powers tayo? Legislative, executive, judicial. Okay tingnan nyo mga kabunyog. Executive, legislative, judicial. Makikita nyo, ang karamihan ng mga ini-impeach na officials ay executive. Ang karamihan. Presidente, vice-presidente, members ng Chief Justices ng Korte Suprema, mga chairperson at commissioners ng constitutional commissions tulad ng COMELEC, tapos ombudsman. Yan yung mga impeachable officials. Impeachable officials. Executive ang karamihan doon, except yung mga justices ng Korte Suprema. Ngayon, anong nangyayari? Sino ang nagiging impeachment? Ano ang role ng impeachment? Sino ang nag-i-initiate? House of Representatives, Kamara. Sino ang nagiging korte? Senado. So napakalinaw nun. At ang nakalagay na termino sa Constitution, the House of Representatives shall initiate. Initiate sila ang magpapasimula. Pero the Senate the Senate shall constitute itself as an impeachment court, which shall have the sole, yun ang nakalagay. So the sole authority to try impeachment cases. Yun. Kaya ibig sabihin, kung power ng Kongreso pagdating sa impeachment, napakamakapangyarihan. Ibig sabihin, ang pwede lang na mag-initiate ng impeachment, House of Representatives. Ang pwede lang na mag-try ng impeachment ay Senado. So ibig sabihin, kapag ganun ang nakalagay sa Constitution, ang Korte Suprema, hindi siya makikialam. Hindi. Hindi makikialam dyan. Bakit hindi makikialam? Bakit hindi makikialam? Mayroon po tayong principle ng political question. Alam nyo sa aming mga abogado, may tinatawag na judicial question, political question. Kapag political questions, hindi nakikialam ang Korte Suprema dyan. Parang desisyon yan ng political departments natin, hindi sa judicial yan. Hindi yan Halimbawa, yung pag-decide ni Duterte, nasa China tayo, kumiling. Pwede bang questionin mo yun sa Korte Suprema? Hindi. Kasi sasabihin ng Korte Suprema, political question yan. Desisyon yan ng presidente. Hindi natin pwedeng pakialaman yan. Kung baga ganun din yan. Ang impeachment, isusulong ba ang impeachment o hindi? Political question yan. Pag nagdesisyon ang Senado na acquitted si Sara Duterte, pwede bang questionin yan sa Korte Suprema? Hindi. Kasi political question yan. Ibig sabihin, hindi yan pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, except na lang kung may grave abuse of discretion. Except na lang kung may grave abuse of discretion. Kaya lang, yung mga grave abuse of discretion na yan, mahirap na naman yan na usapin. Mahirap na naman yan. At saka, bago man lumabas yung desisyon na yan ng Korte Suprema, matagal yan. So, ibig sabihin, na-achieve na ngayon ng kampo nila, Chis Escudero at ng mga pro-Duterte, yung purpose nila. Parang ganito. Okay. Pagbutuhan natin sa plenaryo. Kahit sa totoo lang, hindi dapat nila pagbutuhan. Pero magpo-proceed si Chis Escudero. Kasi talagang ano na yan, makapal na ang, alin makapal, yung kilay? Anyway, kapag nag-proceed sila doon sa kanilang pagbubutuhan sa plenaryo, at sa butuhan nila ay nanalo yung hindi na itutuloy ang impeachment, ang tawag de facto dismissed na daw, o functionally dismissed. Anong mangyayari? Lalapit tayo sa Korte Suprema? Ang sabi ko, ang Korte Suprema, hindi makikialam yan. Kasi political yan Ang impeachment political, hindi makikialam ang Senado, ang Korte Suprema diyan. Kaya yung mandamus, mahirap yan. Magiging cautious, magiging maingat ang Korte Suprema na makialam diyan. Kasi judicial nga yan, hindi yan judicial question. Ano yan Political yan. So mahirap, sa tingin ko, magre-refuse ang Korte Suprema na manghimasok o makialam. Kasi irerespeto ng Korte Suprema yung political process. Kasi ang impeachment political in nature yan Political. Kaya mahirap yung mandamos. Okay? Naintindihan niyo po ba yung paliwanag ko? Hindi ko sa sinasabing hindi pwedeng gawin yan. Pwede tayong mag-file. Ay, Trix, wala pala akong sound Guys, dinalaw tayo ng kaibigan ni Maestro. Papa Trix TV in the house, mga kabsat.
Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa kaibigan ni Maestro Mabsat, Papa Tricks TV, BBM supporter din yan. Nakakasama ko yan kapag may impeach Sara movement. Naalala mo, magkasama kami niyan nung pumunta ako nung June last year. Tapos nagkasama ulit kami ng mga ibang mga pangyayari dito sa Baguio tsaka dito sa dyan sa Manila. Papa Tricks TV Mabsat, paki-subscribe. Alright, tuloy tayo. Shoutout sa Kapsat ha. Ng mandamos. Pero I doubt kung ang Korte Suprema ay maglalabas ng mandamos. Okay ba? Naintindihan nyo ba yung paliwanag ko? Yung mga sumagot kanina na pwede yung mandamos, pwede talaga yung mandamos. Kaya lang, ang tingin ko, hindi yan aaksyonan ng Korte Suprema. Kumbaga kaagad-agad maglalabas ang order ng Korte Suprema para sabihin sa Senado na mag-convene kayo as impeachment court? Hindi. Dahil political yan. Seldom na ang Supreme Court makikialam sa mga bagay na political. Except kung may grave abuse of discretion. Ay, hindi yan. Mahirap yan. Kasi nga, pinipreserve din kasi ng Korte Suprema na nakikialam sila sa mga usaping political. Okay, clear na daw. Pero actually, tama yung point nyo. Pwede naman talaga. Kaya lang, sa tingin ko, hindi uubra yan. Okay na daw. Sabi ni Gino Martinez, noted. Salamat. Nakuha nyo na yung punto ko, ha? So, ano na lang ang solusyon? Actually, tama ka, Homo sapiens. Ang solusyon dyan, political na rin. So, ano ang political? Guys. Ang solusyon dyan, political na rin. Ano ang political? Ano na ang political? Marlene Valencia, shout out. Alin na dyan yung political? Sige. Kasi hindi judicial yan. Political na yan. Anong ibig sabihin ng political? Ibig sabihin, tayo ng mamamayan. Ilagay na natin sa kamay natin. Anyway, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from us. Mga tao na, tama si Gino Martinez. Political na yan. Political na yan. Pwede natin yung dalhin sa Korte Suprema, pero tulad nga ng sinabi ko, matatagal yan sa Korte Suprema. Pangalawa, hindi, magiging cautious ang Korte Suprema na makialam dyan. Kasi political process ang impeachment. Hindi ko sinasabing people power na, saka na lang yan. Ang importante muna ngayon, kumilos tayo. Pumunta tayo sa Senado sa June 9. Samahan niyo ako, alas 9 ng umaga. Ipakita natin warningan natin itong mga senador na to. Warningan natin to. Anyway, ano lang naman natin yan eh. Kinatawan lang naman natin yan. Diba? Kinatawan natin yung mga yan. Ang senador at ang mga kongresista ay kinatawan natin. Tayo ang boss nila. Tama si Butrakis, sorry, nakamute ako guys. Nakamute. Sabi ko guys kanina, Lady Dior, cut, mega love shoutout ka sa Pretty Japina, mega love shoutout, Elika, nakamute, sabi ko. Sorry, wala akong sounds. Sabi ko kanina, mga kabsat, teka lang, double check ko, baka nakamute ulit. Sabi ko, 200 plus na tayo, bakit yung like natin, 87 lang? Baka naman guys, kaya natin gawing 100 yung like natin, 13 lang sa inyo. Baka naman, wala pong bayad dyan. Or baka nakalimutan nyo lang mag-like. Like po tayo, mabasat. Alright, tuloy. Si Menchu Yamamoto, ipaalala natin sa kanila. Ang trabaho nila dapat, gawin yung gusto nating ipagawa sa kanila. Ang gusto nating ipagawa sa kanila, pag may mga kurap, may mga katiwaliang nangyayari, at matataas na officials yan, may na-file na impeachment, litisin nyo yan. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Gustong malaman ng mamamayang Pilipino kung talaga bang guilty yan si Sara o hindi. Pag hindi nyo ginawa yan, hindi nyo sinusunod ang mandato ng konstitusyon. Kayo bilang ibinoto ng mamamayang Pilipino, tandaan nyo, hindi kayo ang sovereign. Ang sovereign ay ang mamamayang Pilipino. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. Tandaan nyo yan, cheese. Tandaan nyo yan. At kayong mga senador, ito kasing mga senador na to, nanalo lang to dahil mga sikat. Ay ang eleksyon sa atin, pasikatan, hindi pagalingan. Kaya nanalo yung mga tulad niya ni Bato. Nanalo yung mga tulad nila Padilla. Yan mga kabunyo. Tandaan nyo hindi kayo ang sovereign. Ang sovereign ay ang mamamayan. So ang gagawin natin ngayon, ipakita na natin sa kanila. Mag-ayos kayo, Senado. Ang kapangyarihan ay galing sa mamamayang Pilipino. Yan yun. Tama. Okay? Yan ang malinaw na sagot.
Pwede naman talagang lumapit sa Korte Suprema, pero judicial yan eh. Mahirap makialam ang Korte Suprema sa mga usaping ganyan. Kung maglalabas man ang Korte Suprema ng desisyon dyan, jurisprudence na naman. Ibig sabihin, guide natin sa mga susunod. Pero yung gustong mangyari ng mga pro Duterte na matigil ang impeachment ni Sara, na-accomplish na nila. Yun ang gusto nila. Ako ayaw ko pang manawagan ng people power, EDSA people power. Wag. Ha? Pero magpumilos na tayo. Mag-rally na tayo sa harap ng Senado, ipakita natin. Parang warning yun. Ha? Warning yan sa mga senador. Ha? Mag-ayos kayo. Maayos kayo. Kapag talagang tinuloy-tuloy nila ang pambabasto sa atin, ayan, pwede na yan. People power na yan. Yun lang. Nangyari yan nung panahon ni Erap. Huwag nating kalilimutan yun. Huwag nating kalilimutan yun. Panahon ni Erap. Yan ang warning sa kanila. Yan ang warning sa kanila. Okay ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Naintindihan na natin ano ba ang pwedeng gawin kina Escudero at sa Senado sa mga pinagagawa nito? Political. Political. Kasi ano to eh. Ha? Ang pag-file kasi ng petition sa Korte Suprema, totoo naman yun. Pwede yun. Kaya lang, tulad ng paliwanag ko, dahil political question ito, duda ako kung makikialam. Yung mga mandamos-mandamos, hindi. Mahirap maglabas ng ganyan ang Korte Suprema. Kasi nakalagay sa konstitusyon eh. The Senate shall be the soul. Siya yung soul eh. Tangi. May kapangyarihan sa pagliliti sa impeachment. Yan yun. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Malinaw ba yung ating pinag-usapan ngayon? Okay? Tuloy na tayo ha. Malinaw, malinaw. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya maglalay pa ako mamaya. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Alright. Grabe si attorney. Talagang pinangalanan niyang mga ob-ob, mga TANGA, yung mga nandyan sa Senado. Solid talaga. Pero kitang-kita naman, di ba, Ma'am Sat, no? Hindi nila sinusunod yung nasa saligang batas na yung mandato nila bilang senador, hindi na nila ginagawa. Ang linaw-linaw eh. Shall proceed forthwith, di ba? Pero wala. Ito guys, pakinggan natin. Senator Tolentino. Senator Pimentel, Ma'am Sat. Siyempre, si Coco Pimentel lang naman ang kuwan natin eh. Ang kokontra sa lahat ng mga to. Dali nga, pakita natin. Senator Coco, pasok.